Uy, sorry mga kadogo. May si kaso naka-ready na pala ang ating camera na. So ganito. Batiin ko muna kayo lahat ng good morning po sa ating lahat, sa aking mga viewers, subscriber, group members, Facebook friends, and even sa ating mga dog lover. Good morning po sa ating lahat. Okay? Mga kadogo, gusto ko po sanang itakil up tong nangyayari sa aking aso para po sa kaalaman ng lahat. Especially again, sa mga newbie. Baka maka-encounter malito sila eh. Si Pickles po, remember kahapon katatapos lang po ng kanyang third stud and last stud. So, meron po kasi akong na-notice kay Pickles. Pero for sure, ito pong nanonotice ko sa nangyayari sa katawan niya, dala po ng kanyang pagiging papunta na po siya dun sa edad na menopausal sa tingin ko. Iba po kasi, iba. Kasi si Pickles ever since healthy na ito, alam naman po natin, di ba, na maraming mag-anak, hindi siya namamatayan ng anak. Yung iba kasi, pagkalabas, patay yung baby, walang ganung nangyari kay Pickles. Malakas talaga ang katawan nito. Meron pa nga instances, di ba, na nagbuntis siya pero nag-dispose ng black liquid sa buba. Kala ko nakulang pero tuloy pa rin. Puro healthy pa rin ng mga naging papi niya. Ang aking mga ganito, no? Gusto kong itakil up to para na lang po sa kaalaman ng lahat. Baka malito sila. Ako nga, sa totoo lang, medyo may konting kalituhan. Kaya lang tayo po inaalalayan ng ating personal vet na si Dr. May. Thank you, ma'am, ha. Ang nangyari po kasi kay Pickles ganito, nung siya nagkaroon ng menstruation, so nag-observe din po ako dun sa menstruation ng aso ko. Kasi kakaiba basta kakaiba siya. Biglang dami, biglang lakas. Okay. So, sige, menstruation kasi normal ang kulay. Pero iba po doon sa mga usual yung mga previous niya. So, tuloy ko, sige, okay, naghintay tayo ng 9 days, pa-stud tayo, tuloy-tuloy. Pero after po ma-stud siya ng isa, excessive po ang blood niya, blood disposal. Hindi naman po sobra-sobra, no? Parang nasa stage siya ng kalakasan regla. Sa tingin ko, ako normal na to. Siyempre, talaga naman may disposal pa rin kahit na-stud na ako. Sige, tuloy pa rin, mga kadugo. Second stud, ganun pa rin, blood, dami pa rin disposal ng blood, ano? Tapos wala na siyang ganang kumain. Tapos, ngayon po, natapos po ang kanyang third stud kahapon. Ngayon po yung aking alaga ay normal naman, lalakad, masaya, kaya lang ngayon wala talagang ganang kumain. At meron siya konti talagang excessive disposal ng blood. Menstruation, I guess menstruation. Pero nung sinend ko kay doktor ang mga video, normal lang daw yon, pero dapat i-check namin. Okay? So, maybe tomorrow, papanahonan ko to, and wala rin si doktora dyan sa kanyang bahay. Pero papanahonan ko to. Pero sabi niya, mostly, yung mga gantong stage ng aso na 6 years old, parang tao, papunta talaga ng menopausa. Magkakaroon ng ibang sistema ang katawan niya. Meron daw instances hindi na halos na nire-regla, konti. Meron naman biglang dami. Ito yung kanya, biglang dami. Tapos maya-maya mawawala. Basta kakaiba sa usual ng mga regular na menstruation ng aso noon. Nung kabataan niya. Si Pickles papunta na po senior to. Naawa lang ako, remember, kaya ako pinay-stud, di ba? Dahil baka magkasakit sa matres, hindi lang payo sa atin ni doktora, regular siya nanganganak. Tapos bigla ko titigil, wag. So, pinay-stud ko, hindi naman na nangyari, medyo may nalilito ako sa mga disposal ng blood. Pero normal lang daw po yun. Binlag ko po to, baka po ma-encounter nyo po to. Ang sabi sa akin ni doktora, sa ngayon po, sa kanyang visual check-up, dahil wala pa po kaming mga laboratory, ano ba tawag dyan? Mga laboratory activities para sa aso, maybe tomorrow nga. So, ang sabi niya, normal lang yan sa nagme-menopause na aso. Kasi papunta na siyang 7 years old, 8 years old. So, mag-iiba na talaga. Ang akin lang, sana nga, mag-take si Pickles, mga kadogo, no? Para huli-huli may remembrance. Kasi last niya na to. Last stud niya na to. Papahinga ko siya.
Kung bubuga pa siya ng 8 years old, papabuntis ko, mga isang taon lang pagitan, hindi na talaga regular natin. Kung hindi mabuntis, tingin lang at least nakakasta pa rin yung aso. Yun mga kadogo, baka ma-experience kayo ganito. Sa ang payo sa akin ni Doc, i-obserbahan, pero bukas dadalhin ko nga. Dahil sobra talagang dispose ng kanyang blood sa bulba. Sana mabuntis pa, si Pickles mga kadogo. No? Yung aking pinapanalangin. Pero may kakaiba talaga nangyayari. Talagang hindi talaga totally kumakain. Pero pag-pray natin kay God, walang imposible kay God. Baka yun nga yung sinasabi ng doktora na normal lang. At hanggang di na-check, hindi natin malalaman. Pero sa ngayon, sa nakikita nga dyan, normal pa rin tayo. Nawala ng gano'ng kumain. Isang kakain, isang hindi. Okay? Pero ako pinapospid ko dahil nagbabitamins ko yan. So yun mga kadogo, tinakinap ko ito para meron lang tayong konting idea at kaalaman. Sa ngayon, normal daw po yan ganyan. Pero obserbahan natin. Okay? Kaya kung kayo makaka-encounter ng ganyan, kung talagang tayo kagaya ko, nag-worry, siyempre, pacheck natin sa personal, sa professional vet. Kaya ko, papacheck ko po yun tomorrow. Pero at least, pinalakas ang loob ko ni doktora na normal yan. Pero mas maganda, ipacheck natin. Okay? So dito muna mga kadogo. At lagi po tayo manonood ng ating vlog. Pinipilit ko pong gumawa ng vlog everyday. Minsan nga twice pa a day, ano? So, para po yan sa ating lahat. So, till next time mga kadogo, have a nice day. At ito, sikasuhin ko muna aking dam na pa-menopause na. God bless po sa ating lahat. Solid the vlogger. Thank you for watching.